sobrang tangkad. O nga, mukha tayong midget. Nagmukha akong Sa tabi maliit. niya. Sa tabi niya. Walang iba kung hindi ang ating pong nag-iisang Mayor Francis Zamora. Pa-autograph naman. Good afternoon, Jing and Luisa. Maraming salamat naman sa magandang pagpapakilala. Oo, partner, dami nitong mga gawad tuloy. Galing po winning programs Oo. ha, itong si Mayor Francis Oo. ha. Ano lang yan, tatahitahimik pero nako, Idol. matindi. Oo, Ito yung matindi mga projects. favorite mayors natin, di ba? Oo. Totoo Alam mo, yun. natutuwa ako dahil si Mayor Zamora, hindi lang naman siya mayor ng San Juan. Di ba, siya rin ang presidente ng Metro Manila Council. Ito yung head ng lahat ng Yes. Metro Manila mayor. Di ba, bida? Oo. Di ba? Oo. At siyang Regional Peace and Order Council Chairman. Ayan. So makikibalita tayo. Okay, Francis, gusto ko rin sabihin sa lahat, ako ay kaibigan ni Amanda Zamora. Number one fan. Ako ang number one fan, mag-BFF kami. May ganun, partner. Yun ang ha? pinaka-importante. Oo, tama, tama. Because Amanda has her own success sa kanyang showbiz career, ang Dapat kanyang next time, modeling. partner, mga misis, no? Yung ating Oo, kakwentuhan. kaibigan ko rin si Mrs. Carrie Oo, Zamora. Diba? Oo, yan. So, more power sa iyo, Francis, and your whole family. Natutuwa ako kasi it's a family affair. Everybody is actively Accomplished. participating sa pagtulong sa San Juan. Okay, so Francis, ano ang activity mo ngayong Kapaskuhan? Anong ginagawa mo dyan sa San Juan? Well, actually, Luisa and Jing, no? Simula nung Disyembre, sunod-sunod na ang naging activities natin. It's also connected kasi sa birthday ko. So, I celebrated my birthday kasi December 5. So, usually, Happy birthday. first week pa lang ng December, dire-diretso na all the way towards Christmas. So, nung birthday ko po, no, we had distribution ng libreng daycare shoes. In fact, sa tulong po ng World Balance at EasySoft, tayo po'y nakapamahagi ng 1,000 pares ng leather shoes para sa ating daycare center students. At kakatapos lang po ng ating pamasko handog for 45,000 San Juanene families. At nagkaroon din tayo ng Christmas tree lighting at fireworks display at pagbubukas ng Christmas bazaar. At siyempre yung performance ni Bamboo, yan naman po ay last week, no, naganap. At iba't ibang mga Christmas activities po sa iba't ibang barangay. Merong localized Christmas activities, meron naman po tayong citywide Christmas activities. So, ang nakakatuwa ko ngayon ay talagang back to normal na po ang Pasko. Hindi lamang sa San Juan, ngunit sa buong Pilipinas. At ganun din siyempre ang pagbubukas ng bagong wing ho ng Green Hills Mall. Merong bagong expansion kasi yung nakasanayan na nating Green Hills Shopping Center na ngayon ay Green Hills Mall na ang tawag. So, dagdag negosyo rin to at trabaho para po sa lungsod ng San Juan. Congratulations. May pupunta na tayo, partner. Oo nga, partner. Shopping area. Oo, bagong ano nga yan, bagong bukas nga, partner. Oo. Mayor Francis, yung bang ginagawa sa San Juan ay ginagawa rin ng mga ibang mayors ng Metro Manila at sa ibang sa ibang probinsya. Yes, iba't iba ang mga activities namin mga mayors. Of course, it really depends on the demographics of the city at kung ano yung mga plans and programs ng mga kasama nating punong lungsod. But maganda naman po sa amin, very tight-knit po yung grupo ng Metro Manila mayors. No? Meron kaming malalim na samahan, lalong-lalo na halos lahat po sa amin ay sumailalim sa COVID pandemic. So, the pandemic brought us closer to each other at natuto kami magkaroon ng isang boses sa Metro Manila, lalo na nung panahon nga ng pandemic when we had to make decisions collectively. No? Minsan, kahit merong hindi sumasang-ayon dun sa lahat, nagkakaroon ng consensus na magkaroon nga ng one voice. No? And that's something that we have brought towards this current term. Tulad ito single ticketing system na almost 29 years sinubukan na gawin previously at ngayon nga ay nasimulan na nating implement sa Metro Manila. No? So this is an example of what we can do collectively if we have one voice in Metro Manila. Ano yung mga mahirap naman na Mayor Francis, no? Kasi syempre may mga unique situations in every city and yet sabi mo nga kailangan may mga patakaran, 'di ba? Na it should cut across all cities sa buong Metro Manila.
Of course, traffic is a problem, especially now. And that's something we face head-on dahil nga lahat ay bukas na. No? Yung eskwela ay 100% face-to-face na. Yung pagpasok sa trabaho ay face-to-face na rin. Very little implement the work from home. Most companies, businesses are requiring people to physically come into the office or come to work sa mga negosyo. No? So, ang expectation natin talaga, lalo na ngayong Pasko, ay napakaraming sasakyan nga sa ating mga kalye. So we are doing our very best to ease the traffic situation at isa sa mga bagay na inaasahan ko na makakatulong, although maybe in a few years pa nga talaga mapapatupad, ay yung pagbubukas ng ating Metro Manila subway system. Yan ang isang bagay na excited ako because I know that can really help ease the traffic congestion that we are experiencing. Pati yung mga tulay, no, yung mga infrastructure na pinaplanong gawin at ginagawa na, yan ang inaasahan natin makakatulong sa mga darating na taon dito po sa Metro Manila. Okay, Mayor, matagal ka ng mayor at matagal ka nang nagse-celebrate ng birthday mo pag December bilang mayor. Meron ka pa bang dream project na gusto mong For gawin? San Juan. Oo, Sige. for San Juan, 'di ba? Ano pa bang mga leveled up projects na naiisip mo? Okay, just to share, Jing and Lisa, no, ang San Juan right now, 1:1 po ang kada public school student sa gadget. So we have achieved that already in the last 2 Galing. years. So lahat po ng 13,000 public school students natin ay may kanya-kanya pong tablet. And the grade 3 students of Pinaglabanan Elementary School naman po ay naka-laptop. At lahat po yan ay meron silang fiber optic internet connection sa kanilang mga classroom. Wow. At ganun din sa kanilang mga bahay. So when they're at home, doing their homework at when they're in school for actual schoolwork, meron silang full-time fiber optic internet connection. So tuloy-tuloy po yan. Even our facilities po, no, we try to be even better than the private schools. Yung ating mga basketball court, wooden covered basketball court po yan. Naka-maple wood yung mga basketball court natin, parang kahoy ng court ng Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. No? So these are the things that we have been able to do. But if you ask me, no, if you're asking me now, ano ba yung level up natin, really, it's, I'm trying my best to be able to get more housing units for our people. At hindi lamang through the NHA, ngunit pati ho sa DSUD. At yung national government po talaga ay malaking tulong sa isang lokal na pamahalaan. No LGU can do it alone. You will always really need the help of the national government and of course of private institutions and NGOs. So masipag ho tayo mag-networking sa mga cabinet secretaries, siyempre all the way up to the president, no, ay talagang nakikipagpulong tayo, nakikipag-usap para sa mga programa para sa San Juan. At dyan masipag po tayo sapagkat yung mga effort natin ganyan ay nagbubunga po para sa San Juan. Masipag naman talaga si Mayor Francis sa mga partnerships, ha? O, ano ang regalo mo sa mga taga San Juan for 2024? Well, we have sustained projects naman na hindi lamang 2024 natin ginagawa. And yung ating tuloy-tuloy na leveled up medical assistance program. No? Ngayon, we have funds for everything that San Juanenses will need in relation to their medical concerns. No? Lahat ng medical procedures, anumang mga check-up, anumang diagnostics, anumang gamot. No? Either we give them for free physically or we allocate funds for them. No? Naniniwala ako na ang kalusugan ng mamamayan ay napakahalaga. Of course, I mentioned already earlier about our programs for housing at ganun din yung education programs natin. Yung peace and order po ay malaking bagay talaga. We are the only city in Metro Manila wherein 100% of barangays are drug cleared already. Wow, And congratulations. we have the lowest crime volume also based on the PNP data. At just last week, ilunsad po ang ating eGov app crime reporting. So tayo rin po na dyan sa buong Pilipinas kung saan sa pamamagitan po ng crime reporting app ay pwede ho mag-report ang legitimate app user ng San Juan ng anumang nakikita niya halimbawa hold up or merong nag-aaway sa kalye.
Once they report that in the app, yung tatlong pinakamalapit na Police San Juan, sapagkat lahat ng police natin ay app user na, makakatanggap sila ng notification, and the closest to the scene will be the one to respond. So, Wow. ang shortest response time na nalagay natin so far ay 1 minute and 37 seconds. So, yan po ang level up natin in terms of peace and order. So, we are digitalizing local governance in San Juan. And of course, whatever we're able to achieve in our city, yun naman po ay binabahagi natin sa mga kasama din nating mayor. Hindi lamang sa Metro Manila, ganun din sa ibang lugar sa ating bansa. No? Mas maganda na i-share ng bawat isa ang best practices. No? Yan ang maganda po dito sa local government. No? Iba-iba pong demographics ng mga lungsod, ng mga probinsya, but at the end of the day, dapat yung mga best practices natin, binabahagi natin sa isa't isa para sabay-sabay tayo lahat umunlad yung bansa natin ay lalong na mga tangantas ng buhay natin mga mamamayan. Mayor Francis, sabi nga ni Jing kanina, madami kang napalanunan yung inyong syudad ng Galing Pook Awards. No? Ano yung mga, baka pwede mo i-share sa amin kasi binabanggit mo yung best practices ng inyong syudad para maging example sa iba. Yeah. Nung panahon po ng pandemic, we won the Galing Pook Award for Best Pandemic Response. Ang San Juan po ang nauna na magkamit ng herd immunity, meaning we are up to this day, no, still number 1 in vaccination in the country. At tayo nga po ang nauna na magkamit ng herd immunity nung panahon yon. At it allowed us to go back to normal fast. No? Yung mabilis na vaccination natin. Mismong si Pangulong Duterte po sa kanyang huling State of the Nation address ay binigyan pang pakilala ang San Juan at ang lingkod para dyan. Even our digital education during the time of COVID, nanalo rin ho yan sa DLG Award at bahagi rin ho yan ng Galing Pook Award natin. No? Just last week, ang San Juan po ay nanalo ng Seal of Good Local Governance, the highest award that local government can receive from the DALG. So, nanalo din po tayo niyan just last week. So, alam niyo po, if I may just share something that I believe helps me in governing our city and also Metro Manila, yung pagiging hands-on po natin. I believe that a leader must always be hands-on sa lahat ng bagay. No? Kailangan nakatutok, alam niya kung ano nangyayari. At kailangan talaga yung personal touch nandun. No? Hindi pwedeng basta iaasa mo lang kung kanino. You really have to do it yourself, monitor yourself. Now, once the system is moving on its own, then you can now cascade to the barangays, to your department heads. But kinakailangan yung overall direction and setting, no? Kung ano yung talagang gusto nating patunguhan, at kinakailangan yung mayor mismo nangunguna siya. Congratulations, Mayor Francis. Ako, I want to commend maganda at magaling ang health system ng San Juan. Ano yan, na-test ko yan. Kaya congratulations, more power to you and keep up the good work. Mayor Francis, bilang huling yung mensahe no, sa ating mga kapamilya, anong mga expected events pa sa San Juan? Ito may gay competition, ito ba ay naganap na? Ano pang mga expect ng ating pong mga kapamilya from San Juan? Okay, we're just finishing up dun sa Pamaskong Handog. Yung iba ho kasing area ay gated communities at mga condominiums and townhouses. So yan po ay kino-coordinate na natin sa inyong mga administrators, sa inyong mga buildings at mga villages. No? So we're just finishing up at of course we're preparing for the Christmas Day itself. Let's not forget in the middle of all of these celebrations, ang pinakamahalaga talaga yung pagdiriwang ng kaarawan ni Panginoong Jesucristo. So let's be very careful. Merong flu at pneumonia na kumakalat po within the communities. So let us double up our protection. Safety. Ayaw natin magkasakit ngayong panahon ng Pasko. So kailangan talaga mag-ingat po tayo. At isang paalala lamang, nag-usap na po ang Metro Manila Council at ito naman po yung napagkasunduan na sa mga lungsod sa Metro Manila ay meron lamang mga designated firecracker areas or firecracker zones. So the mayors of the cities will make announcements regarding that. At ito naman po yung ginagawa natin for the safety of everyone. Kasi kung hahayaan natin kung saan-saan na nagpapaputok,
ay magiging dahil ng mga aksidente. No? So mas mabuting meron designated firecracker zones sa mga lungsod para mas monitored at regulated po ang fireworks. Okay. Lalong-lalo na itong bagong taon. Thank you. Thank you, Mayor Mayor. Francis. Merry Christmas. Merry Okay, Christmas maraming to salamat. you. Merry Christmas din po sa inyo. Bye. Bye. Alam mo, gusto ko yan, he's a good family man. Oo nga, Talagang idol yan, idol. hands-on siya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at hands-on siya talaga sa city Idol. ng San Juan. Idol. So, keep it up, Ayan. Mayor Francis Zamora. O, Okay. partner, sunod na So, natin ngayon, agad. ang ating pong next and last guest, walang iba kundi si Ruby Lorenzo Maha, presidente ng Heart Warriors Philippines. Kung maalala ko, siya ay naging partner din yata ng Bantay Bata. No? Naging partner din natin siya. Hi, Ma'am Ruby. Hi, Ma'am Yeng. Good afternoon. Ruby, sige, balitaan mo kami. Anong mga activities mo ngayong Kapaskuhan? Actually, marami na kaming natapos ng mga gift giving para sa mga congenital heart disease patient, yung aming mga